guys, good evening. Evening na dito kasi 7:31 na. Gabi na, 7:31, pero tingnan mo naman sobrang liwanag sa labas, 'di ba? Para akong may ilaw. Sobrang liwanag pa. Hi, share ko lang sa inyo ang magandang balita. Galing sa USCIS. Tapos ayan. Chirurun! Good news, guys. Approve na ang aking adjustment of status. Kasi yung RFE ko, yung request of more evidence was yung medical ko. Nung pumunta kami sa surgeon, buti na lang mababait yung surgeon. Tapos hiningaan ako kasi dapat na requirements ko dun sa medical was Tdap vaccine, kailangan ko ng hepatitis vaccine. Actually, nakatanggap ako ng isang Tdap, tapos isang hepatitis B vaccine. So, yun lang ang ko. Tapos, vaccine para sa TB. Tapos, buntis nga ako, kaya hindi pwede. So, buti na lang yung surgeon na na pinuntahan namin. So, sinulat niya dun sa na may note sila doon na hindi ako pwedeng tumanggap ng ganong vaccine kasi nga, bawal sa pregnant yung vaccine na yun, bawal. So, kasi lang 2 weeks after, so nakatanggap kami ng notice. Actually, nung July 6 pa siya na-approve. Pero nung isang araw lang ako nakatanggap ng email sa sa email box ko, nakatanggap na approved na. So, ang saya-saya ko, natuwa ako kasi approved na yung adjustment of status ko. So, mag-aantay na lang ako aantayin ko na lang yung green card ko na i-deliver nila or email nila dito sa amin. Within 30 or 90 days yata. Sabi dito, the above application has been approved. Approved na, guys! Approved na ang aking adjustment of status. Na-approve na talaga siya sa tagal-tagal ba naman. Hindi naman asin matagal kasi nag-file kami February, March, April, May, June, July. So, July, 5 months bago na-approve yung adjustment of status ko. So, pwede na ako mag-apply ng permanent pwede na ako mag-apply ng tawag doon? Ng citizenship. Sabi ng asawa ko, pagkatapos ko mga anak, kukuha na kami ng mag-a-apply na kami ng US passport kasabay nung baby namin para makapag-travel na ako pa Philippines. Kasi pag baby pa yung baby, 0 to 2 years old, wala pang pamasahe sa airplane. Pero syempre, kailangan may passport. 'Di ba? So, kukuha na kami ng passport. Di ko lang alam. Siguro pag depende kasi gusto na nga kumuha ng asawa ko ng passport. Gusto na niya akong kuha ng ng US passport. Kaso lang, hindi pa pwede kasi wala pa yung green card ko. Although may may approval notice na ako, pero baka kasi kailangan baka kasi hingiin yung yung green card. So, inaantay na lang namin na i-deliver yung green card. Pero at least masaya, ang saya ko kasi nga na-approve na yung yung adjustment of status ko kasi matagal na nga kami nag-antay noon kasi nga nung pumunta kami doon mag-practice mag-drive, hindi pwede kasi hinanapan nga kami nung adjustment of status ko. Tapos hinanapan ako ng ng green card. So lang namin yung tawag dito, yung green card para makakuha na ako ng learner's permit para practice na ako mag-drive. Kasi alam mo dito, guys, kailangan talaga marunong ka mag-drive. Kasi pag hindi ka marunong mag-drive, lagi ka lang nasa bahay. Lalo pag may trabaho yung asawa ko. Sabi ng asawa ko, kailangan mo na matuto mag-drive. Kasi paano kung nasa trabaho ako, tapos may kailangan kang bibilhin, may kailangan kang puntahan, yung kanon, pag natanggap ko na yung green card, makakakuha na ako ng learner's permit.